Marshall Peak, Kabanata 3821. Isang malaking gulo. Nang makita ang pagdududa sa kanyang mga mata, sinabi ni Yang Kai. Patay na si Mo Sheng. Napakurap-kurap si Bailey Mo, halos sa pag-aakalang mali ang kanyang narinig, ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang higanteng katawan. Malinaw na nasa harapan niya ang Great Demon God, kaya bakit sinabi ni Yang Kai na patay na siya? Ngunit hindi nagtagal, nagbago ang ekspresyon ni Bailey Mo habang nakatitig kay Wukong at sinabing, hindi ikaw ang Great Demon God Master. Bagamat ang higanteng katawan na nasa harapan niya ay sa Great Demon God pa rin, ang aura na ipinalabas nito ay ganap na kakaiba sa dati. Isang tawa ang umalangaw. Ang haring ito ay si Wukong. Nanliit ang magagandang mata ni Bailey Mo na kasing laki ng dulo ng karayom habang natatakot siyang nagtanong. Sinayla mo siya. Hindi siya tulala. Sa kabaligtaran, bilang isang Demon Saint, gaano karaming karanasan ang mayroon siya. Kaya, sa sandaling napagtanto niya na ang soul ni Wukong ay nasa loob ng katawan ng Great Demon God, naisip niya kaagad ang pangunahing punto. Humigit kumulang. Walang pakialam na sagot ni Wukong, masyadong tamad na magpaliwanag ng anuman. Si Bailey Mo ay sumipsap ng malamig na hangin habang nakatingin kay Wukong, pagkatapos ay kay Yang Kai, pagkatapos ay sa Great Emperor sa paligid niya, at hindi maiwasang mataranta. Ang Great Demon God ay talagang patay na, at hindi lamang siya namatay, ngunit siya rin ay sinapian ni Wukong. Kahit na hindi siya maglakas loob na paniwalaan ito, ang mga katotohanan ay nasa harap ng kanyang mga mata, at wala siyang pagpipilian kundi ang paniwalaan mo. Hindi pa siya lumahok sa nakaraang labanan, ngunit sa paghusga mula sa resulta ng labanan at ang sitwasyon ng Great Emperor sa Star Boundary, ito ay tiyak na isang lubhang kalunos-lunos na labanan. Ang huling resulta ay talagang ganito. Nanalo ang Demon Territory, nanalo ang Star Boundary, ngunit isa rin itong Pyrrhic victory. Halos maduraj ang langit at lupa, at si Yuan Chi ay lubhang nasugatan. Bilang isang Demon Saint, si Bailey Mo ay hindi nakakaramdam ng labis na kalungkutan. Pagkatapos ng lahat, umasa siya sa Star Boundary dahil sa tatak ng soul, na gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan niya at ng iba pang mga Demon Saints. Bukod dito, ang pakiramdam ng pagiging kontrolado ng Great Demon God ay kakilakilabot. Siya ay talagang medyo masaya na ang Great Demon God ay napatay. Bagamat makokontrol siya ng tatak ng soul ni Yang Kai, hindi ito magiging kasing kumpleto ng Great Demon God. Kaya ganyan yan. Magiliw na tumango si Bailey Mo. Paano ang iba? Pagtingin sa paligid, siya na lang ang natitira sa mga powerhouse ng Great Emperor at Demon Saint level. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pangungulila. Ang mahabang araw ay parang panaginip. Ang ibang Demon Saint ay bumagsak na lahat. Bahagyang tumango si Bailey Mo, ang ganitong uri ng pagtatapos ay katanggap-tanggap. Ngumiti siya at sinabing, binabati kita. Ngumisi si Yang Kai. Napakalungkot ng labanang ito, ano ang dapat batiin? Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, marami pa namang tao sa Demon Race. Ikaw na ang bahala sa kanila. Tumango si Bailey Mo at lumipad palabas. Sa huling labanang ito, ang labanan sa pagitan ng Great Emperor at ng Demon Saint ay kalunos-lunos, ngunit paanong ang iba pang mga laban ay hindi pareho. Lalo na ang Half Saint at Peking Emperor, maraming nasawi. Pagkatapos ng paglitaw ng Great Demon God, ang Half Saint na orihinal na naghanap ng kanlungan sa Star Boundary ay nagbago ng panig. Ngayong patay na ang Great Demon God, malaya na sila sa kanyang kontrol. Para naman sa natitirang mga miyembro ng Demon Race, nang makitang wala ng pag-asa ang sitwasyon, matagal na silang sumuko sa paglaban. Sa sandaling ito, sila ay nagtipon, ang kanilang mga mata ay puno ng kalituhan tungkol sa hinaharap. Pinakamabuting ipaubaya ito sa Bailey Mo upang harapin. Ang Star Boundary ay dumanas din ng malaking pagkalugi. Halos lahat ng Spirit Peaks ng High Heaven Palace ay nasira, at ang orihinal na magandang Spirit Land ay nagkagulo. Bilangin ang mga nasawi at ginagamot ang mga sugatan, ang Star Boundary ay abala sa aktibidad pagkatapos ng labanan. Makalipas ang isang araw, si Yang Kai ang unang gumaling. Pinalaya niya sina Chang Tian at Yuro Meng mula sa Small Sealed World. Maayos si Yuro Meng, ngunit pareho sina Chang Tian at Bailey Mo. Ang kanilang mga soul ay dumanas ng kaunting pinsala, at ito ay magtatagal bago sila makabawi. Bukod dito, pagkatapos ng labanang ito, halatang tumanda na si Chang Tian. Kahit medyo maputi ang buhok niya, siya ay nalalapit na sa katapusan ng kanyang buhay. Kung hindi niya nais na tanggapin si Yang Kai bilang kanyang kahalili at kunin ang 100 Spirit Continent. Ngayon na ang kanyang soul ay nasira, magiging lubhang mahirap para sa kanya na makabawi. Malamang na ilang daang taon na lang ang natitira sa kanyang buhay. Para sa mga ordinaryong tao, ang ilang daang taon ay ilang buhay, ngunit para sa isang master tulad ni Chang Tian,
ang ilang daang taon ay isang kisap mata lamang. Gayunpaman, para sa isang karakter na tulad niya, matagal na niyang isinantabi ang buhay at kamatayan. Siya ay nabuhay ng isang kahangahangang buhay, kaya maaari siyang maging walang malasakit sa harap ng kamatayan. Ang tatlong Demon Saint ay abala sa pangangalap ng mga labi ng Demon Race. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang katawan bilang Great Emperor para makipag-ugnayan sa kalooban ng langit at lupa, naganap na iwaksi ang Demon Chi sa Star Boundary. Ginawa niya ito sa panahon ng Great War, ngunit sa oras na iyon, ang Great Demon God ay nakialam, kaya hindi niya ito nagawa ng buo. Ngayong patay na ang Great Demon God, walang makakapigil sa kanya. Natural, kailangan niyang itakda ng tama ang Star Boundary. Kung hindi, ang mga labi ng Demon Chi ay magdudulot ng walang katapusang problema sa hinaharap. Pagkatapos ng isang araw ng pagsusumikap, nakita muli ng buong Star Boundary ang liwanag ng araw. Si Yang Kai ay pagod na pagod. Gayunpaman, ang mundo ay hindi matatag. Ang walang laman ay puno ng malalaking void cracks, na mukhang lubhang nakakatakot. Nagkagulo rin ang world principles ng buong Star Boundary. Tila wala silang gaanong kakayahan upang ayusin ang kanilang sarili. Ang mga Great Emperor, na kinilala ng langit at lupa, ay malinaw na naramdaman ito. Ngayon, hindi nila mamobilize ang karamihan sa World Force. Kung ang Star Boundary ay pabayaang nag-iisa sa ganoong estado, ito ay malaon sa huli, at hindi ito magtatagal. Ang pinakamaikling panahon ay magiging 1,000 taon, at ang pinakamahabang panahon ay magiging 10,000 taon. Dapat sundin ng Star Boundary ang yapot ng Demon Territory. Sa oras na iyon, ang universo ay babagsak, ang Star Boundary ay guguho, at ang mundong ito ay titigil sa pag-iral. Pagkaraan ng isa pang 3 araw, unti-unting nakabangon ang mga Great Emperor at nanambalik ang kakayahang lumipat. Bagamat ang kanilang mga pinsala ay mangangailangan ng mahabang flowing time Great Emperor para gumaling ng mahabang panahon bago sila makarecover, ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring madaliin. Ang High Heaven Palace ay nasa isang sira-sirang gulo, at ang Flowing Time Temple ni Yang Xiao at Yang Zhu ay pansamantalang ipinatawag bilang isang tagpuan. Ang templo ay sinuspinde sa kalagitnaan ng hangin. Sa pangunahing bulwagan, ang mga Great Emperor, ang 2 elder ng Dragon Race, at ang inapo ni Tianxing, si Zhang Ruoshi, ay nandoon lahat. Ang pinakamataas na puwersa ng Star Boundary ay nagtipon upang talakayin ang mga bagay. Si Li Wuyi ay tumayo sa bulwagan at iniulat na ang resulta ng digmaan ay nalinas na. Ang mga nakaligtas sa Star Boundary ay nakatalaga na ngayon sa labas ng High Heaven Palace. Ang ilan ay nagpapagaling, ang ilan ay nagpapagaling, at ang ilan ay umaasa sa hinaharap. Ang tanging bagay na nagpahirap sa kanya ay kung paano haharapin ang Demon Race na nabubuhay pa. Ang Demon Race, tulad ng Half-Saint Baizuo at Baiyan na nasa ilalim ng kontrol ng Great Demon God, ay hindi masisisi sa kanilang pagkakanulo. Gayunpaman, ang hukbo ng Demon Race ay pumatay ng maraming tao sa Star Boundary. Ngayong nawalan na ng momentum ang Demon Race, talagang mahirap magdesisyon kung papatayin ang mga nabubuhay na miyembro ng Demon Race o hindi. Kung sila ay papatayin, sila ay ganap na walang kapangyarihang lumaban. Ngayon na ang karamihan sa Demon Saint ay patay na, at ang natitirang 3 ay lumiko na sa Star Boundary, hindi nila pipigilan ang Great Emperor kung talagang gusto nilang patayin sila. Ang susi ay marami sila, higit sa 10 milyon sa kanila. Kung sila ay papatayin, sino ang managot? Kung hindi nila ito papatayin, paano nila ito ipapaliwanag sa mga namatay sa Star Boundary? Hindi makapagpasya si Li Wuyi, kaya maaari lamang siyang pumunta at magtanong sa mga Great Emperor. Sa pangunahing bulwagan, ang mga divine sense ng mga Great Emperor ay lumundag habang tahimik silang nakikipag-usap sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Zhang Wuhen, kapag nag-away ang 2 hukbo, ang bawat panig ay may sariling Panginoon, kaya hindi maiiwasan ang mga casualty. Ngayong napagdesisyonan na ang pangkalahatang sitwasyon, hayaan silang mabuhay. Gayunpaman, hindi sila kukunin ng Star Boundary. Haharapin ng Void Master ang bagay na ito. Oo, yumuko si Li Wuyi, nauunawaan ang kanyang puso. Dati, ginamit ni Yang Kai ang Sealed World Bid para lumunin ang buong Demon Territory, at sa Sealed World Bid Territory, maraming miyembro ng Demon Race ang napanatili. Ngayon, ang pagpayag kay Yang Kai na dalhin ang 10 milyong bihag sa Sealed World Bid ay maliwanag. Ito ay maaaring ituring na isang paraan palas. Umalis si Li Wuyi at ipinarating ang desisyon dito kay Yuru Meng at sa iba pa, at nagsimulang mag-ayos ng paraan para sa Demon Race. Sa pangunahing bulwagan, nagpatuloy si Zhang Wuhen. Yang Kai, guguluhin kita sa Demon Race. Tumanggo si Yang Kai. Iron Blood Master, makatitiyak ka, ako na ang bahala sa bagay na ito. Sinabi ni Zhang Wuhen.
Ang Demon Race ay isang maliit na bagay. Ngayon, ang kailangan nating harapin ay ang gulo ng Star Boundary, time. Hindi magtatagal ang Star Boundary. Maya-maya, babagsak ito at masisira. Kailangan muna nating maghanap ng paraan para makalabas ang mga tao sa Star Boundary. Sinabi ni Mo Huang. Dahil kayang pinuhin ni Yang Boy ang pangalawang Demon Territory, bakit hindi niya mapino ang pangalawang Star Boundary? Ang sitwasyon ng Demon Territory ay isang aral para sa kasalukuyang Star Boundary. Ginamit ni Yang Kai ang Sealed World Bid para lumunin ang mga kontinente ng Demon Territory. Ngayon, ang third territory ng Sealed World Bid ay masasabing pangalawang Demon Territory. Kung gagayahin niya ang nakaraang pamamaraan at ginamit ang Sealed World Bid para lumunin ang buong Star Boundary, natural na makakagawa siya ng pangalawang Star Boundary. Tumanggo si Yang Kai matapos itong malig. Posible, ngunit maliban kung walang ibang pagpipilian, mas mabuting huwag na lang. Bakit? Naguguluhan si Mo Huang. Bagaman nabuo na ang Second Demon Territory, nakulong ito sa Small Sealed World. Wala akong naisip na magandang paraan para paghiwalayin ito. Kung lalamunan natin ang Star Boundary, natatakot ako na magdudulot ito ng hindi inaasahang kahihinatnan. Bukod dito, ang pakiramdam na ibinibigay sa akin ng Second Demon Area ay medyo iba sa orihinal na Demon Area. Kakapanganak pa lang ng langit at lupa, at hindi perpekto ang Dharma. Maaaring tumagal ng napakatagal na panahon upang maibalik ang sarili sa orihinal nitong estado. Napakatagal na panahon iyon. Narinig ito ni Zhang Wuhen at sinabing, iwanan na natin ang pamamaraang ito bilang huling paraan. Kung talagang hindi tayo makahanap ng daan palabas, ito lang ang tanging paraan. Master, patawarin mo ako sa sobrang dami kong sinasabi, pero dapat pa ring mailigtas ang Star Boundary. Biglang sabi ni Zhang Ruoshi. Napalingon ang lahat para tumingin sa kanya, at lahat ng mga ekspresyon nila ay lumiwanag. Nagtanong si Zhang Wuhen, Young lady, mayroon ka bang paraan para iligtas ito? Bagamat si Zhang Ruoshi ay hindi isa sa mga Great Emperor, mayroon siyang lakas ng Great Emperor, namana niya ang mga alaala at pamana ni Tianxing, kaya nagkaroon siya ng kaalaman at pangitain sa kabila ng universo. Dahil sinabi niya ito sa sandaling ito, tiyak na hindi ito walang dahilan. Hindi ko magagarantiyahan ito, ngunit mayroon talagang paraan sa aking isipan. Walang masamang sabihin, ang kasalukuyang sitwasyon ng Star Boundary ay hindi masama. Kung talagang may paraan para iligtas ang Star Boundary, kung gayon, ang young lady ang magiging benefactor ng mundong ito. Ngumiti si Zhang Ruoshi at sinabi, Master, masyado kang seryoso. Ipinanganak at lumaki ako sa mundong ito, kaya tungkulin kong mag-ambag sa Star Boundary. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Star Boundary ay sanhi ng resulta ng nakaraang labanan, at ang pagkawala ng Spirit Auspiciousness. Sa katunayan, ang pangunahing dahilan ay ang huli. Kapag ang isang World Principle ay nawala ang Spirit Auspiciousness nito, mawawalan ito ng sigla, at masisira ang World Principles, kaya mawawalan ito ng kakayahang ayusin ang sarili nito. Sa kabilang banda, kung maibabalik sa sigla ang World Principle at muling lumitaw ang Spirit Auspiciousness, magagawa nitong ayusin ang sarili nito. Gaano man sira ang World Principle, maibabalik ito sa orihinal nitong kalagayan. Marshall Peak, Kabanata 3822. Kislap, kaya ang susi ay kung paano maibabalik ang sigla ng mundong ito. Nagliwanag ang mga mata ng Flower Shadow Great Emperor. Tumanggo si Zhang Ruoshi. Eksakto. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, nagpatuloy siya. Hindi ko alam kung naisip na ito ni Master. Minsang nilamon ni Mo Sheng ang Spirit Auspiciousness ng Demon Territory. Sa oras na iyon, ang Demon Territory ay walang kapangyarihan na lumaban. Sa madaling salita, nagtagumpay siya sa oras na iyon. Ang sitwasyon sa Demon Territory ay dapat na mas seryoso kaysa sa Star Boundary ngayon, ngunit bakit ang Demon Territory ay umiral pa rin sa huli? Nag-cross-arm si Yang Kai at ngumiti. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Huwag kang magpatalo. Inilabas ni Zhang Ruoshi ang kanyang dila. Dahil ito sa mga buhay na nilalang. Mga buhay na nilalang. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Ang auspicious spirit ng Demon Territory ay minsang nilamon, ngunit ang mga buhay na nilalang sa Demon Territory ay hindi naubos. Hanggat may buhay na nilalang, ang sigla ng Demon Territory ay nandoon pa rin, at ang nawawalang auspicious spirit ay maaaring dahan-daang mawala at maibabalik. Ang hindi ko lang maintindihan ay, dahil ang Demon Territory ay mayroon pa ring auspicious spirit, bakit pumunta si Mo Sheng sa Star Boundary? Ipinaliwanag ni Yang Kai. Hindi ka pa nakapunta sa Demon Territory, kaya hindi mo naiintindihan ang sitwasyon sa Demon Territory. Ang Demon Territory ay bumagsak na dahil sa labanan sa pagitan ni Mo Sheng at ng Floang Time Great Emperor.
Ang buong universe world ay naging maraming kontinente, at ang ilan sa kanila ay nawalan pa ng sigla at nilamon ng void. Kaya ganyan yan, naunawaan ni Zhang Ruoshi. Kung gayon, hindi mahirap ipaliwanag kung bakit siya nagpunta ng napakalayo. Nakalimutan ni Zhang Wuhen ang tungkol kay Zhang Ruoshi. Ayon sa sinabi mo, hanggat may sapat na buhay na nilalang sa Star Boundary, magkakaroon ng pagkakataong makabangon ang mundong ito. Dapat tama iyan. Tumanggaw si Zhang Ruoshi. Lumingon si Zhang Wuhen kay Yang Kai. Yang Kai, naaalala ko na ang iyong sealed world bid ay minsang naglalaman ng maraming tao mula sa Star Boundary, tama ba? Sinabi ni Yang Kai, gagawin ko kaagad. Sa panahon ng digmaan ng dalawang kaharian, marami talaga siyang nadalang mga taong walang tirahan mula sa Star Boundary. Ngayon, ang teritoryo ng First Frontier ng Small Sealed World ay siksikan na sa mga tao. Hindi lamang siya, ngunit ang One Realm bid ng iba't ibang commander ay nakakuha din ng maraming tao. Ang mga taong ito ay hindi masyadong malakas at hindi gaanong magagamit sa digmaan ng dalawang kaharian. Hindi sila maaaring iwanang mag-isa para pahirapan ng Demon Race, kaya nagawa nilang mabuhay hanggang ngayon pagkatapos ma-absorb sa Sealed World bid o sa One Realm bid. Hindi niya inaasahan na aasa siya sa kanilang lakas para muling itayo ang Astral Boundary. Kakausapin ko si Wukong. Kung gusto mo ng mga tao, maaari kang magkaroon ng marami hanggat gusto mo sa Wukong. Sabi ni Duan Hongchen habang siya ay tumayo at humakbang palabas. Ginamit ni Wukong ang Ancestral Territory bilang core nito upang pinuhin at pagsamahin ang lahat ng Lower Star Territory. Sa Lower Star Territory na iyon, mayroong hindi mabilang na mga nilalang. Ngayong walang laman ang Star Boundary, ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang makakuha ng ilang mga tao upang lagyang muli ito. Malamang, hindi siya tatanggi. Sinabi ni Zhang Ruoshi. Ngunit kahit na ito ay isang solusyon, hindi ito magiging epektibo sa maikling panahon. Maaaring tumagal ito ng mahabang panahon. Master, mangyaring maging handa sa pag-iisip. Sinabi ni Zhang Wuhen. Hindi mahalaga kung gaano katagal, hanggat may pag-asa pa. Tumayo si Yang Kai at sinabing, aayusin ko rin ang mga tao sa Sealed World bid. May Demon Race pa na haharapin, kaya aalis muna ako. Pumunta ka. Iwinagayway ni Zhang Wuhen ang kanyang kamay. Tumayo si Yang Kai, at may pag-iisip, nawala sa lugar. Nang muli siyang lumitaw, nasa isang simpleng palasyo na siya. Ang palasyong ito ay 1,000 milya ang layo mula sa High Heaven Palace. Sa tabi niya ay si Yurumeng. Sa hindi kalayuan, nakatingin din sina Chang Tian at Bailey Mo. Asawa, sumigaw si Yurumeng. Ano ang sinabi ng mga Great Emperor? Tinapik ni Yang Kai ang kanyang ulo at ngumiti. Haharapin ko ang Demon Race. Agad na nakahinga ng maluwag si Yurumeng nang marinig niya ito. Miyembro rin siya ng Demon Race. Bagamat marami sa kanyang mga angkan na nabubuhay pa ay mga kaaway ng Star Boundary, karaniwang sumusunod lang sila sa mga utos at hindi makagawa ng sarili nilang mga desisyon. Ngayon na ang Star Boundary ay nanalo at ang Demon Territory ay dumanas ng matinding pagkatalo, ito ay maliwanag kung ang Star Boundary ay nais na patayin silang lahat. Pero kung ganoon talaga, bilang Demon Saint, hindi niya maiwasang malungkot. Dahil ibinigay ito kay Yang Kai para harapin, nangangahulugan ito na ang resulta ay hindi masyadong pessimistic. Oo nga naman, sa ilalim ng tingin ni na Bailey Mo at Chang Tian, sinabi ni Yang Kai. Lahat ng miyembro ng Demon Race ay dadalhin ko sa Small Sealed World. Hindi sila papayagang pumasok ng kalahating hakbang sa Star Boundary. Tumanggaw si Chang Tian. Iyon ay para sa ikabubuti. Nakahinga rin ng maluwag si Bailey Mo. Kasama ng 3 Demon Saint, dinala ni Yang Kai ang mga nakaligtas na miyembro ng Demon Race sa Small Sealed World at pinatira sila sa Third Territory. Isang hukbong may 10 milyon ang itinapon sa malawak na Third Territory, ngunit ito ay parang paghahagis ng bato sa dagat, nang walang kaunting alon. Kalahating araw na ang lumipas mula nang matapos niya ito. Pagkatapos, si Yang Kai ay patuloy na nagmamadali sa iba't ibang bahagi ng Star Boundary, pumili ng mga lugar na hindi masyadong apektado ng War of the Two Realms at pinakawalan ang mga katutubo ng Star Boundary na dinala niya sa Small Sealed World ng sunod-sunod, nang hindi nag-aatubiling upang gamitin ang kanyang sariling lakas upang lumikha ng isang angkop na kapaligiran para sa mga taong ito upang mabuhay at magparami. Matapos ang higit sa 10 araw nito, ang mga yapot ni Yang Kai ay naglakbay sa lahat ng bahagi ng Star Boundary Territory. Ang mga kislap ng apoy ay nakakalat na. Ito ay hindi alam kung kailan ito magiging isang apoy sa prairie. Gayunpaman, ang paglalakbay na ito ay nagdulot kay Yang Kai ng higit at higit na kamalayan sa sirasirang estado ng Star Boundary. Noong kasisimula pa lamang ng digmaan ng dalawang kaharian, ang dahilan kung bakit nagkasundo ang mga Great Emperor at ang Demon Saint na huwag kumilos ay dahil sa takot sila na kung sila ay lumaban ng masyadong mabangis,
ito ay magdulot ng hindi na mapananawli na pinsala sa star boundary. Gayunpaman, habang umuunlad ang digmaan ng dalawang kaharian at bumalik ang Great Demon God, nawalan ng kontrol ang lahat. Mahigit sa kalahati ng espiritu ng mundo ay nilamon, ang world principles nito ay nasira, ang langit at lupa ay naghiwa-hiwalay, at ang katapusan ng mundo ay nasa lahat ng dako. Ang magagandang bundok at ilog noon ay nagbago na lahat. Ang epekto ng huling labanan sa Great Demon God ay hindi malulunasan ng hindi bababa sa 10,000 taon. Sana, gumana ang pamamaraan ni Zhang Ruoshi. Kahit na ang 10,000 taon ay isang mahabang panahon, ito ay sapat pa rin para sa isang universe world. Makalipas ang mahigit 10 araw, bumalik si Yang Kai sa High Heaven Palace. Pagbalik niya, nakita niya si Wukong, na naka-cross-leg sa lupa, nakangiti at kumakaway sa kanya. Ilang libong metro pa rin ang taas ni Wukong. Nilamon niya lang ang soul ng Great Demon God, kaya malamang ay hindi pa niya lubusang natunaw ang natamo niya, kaya hindi niya kayang paliitin ang kanyang katawan pansamantala. Saglit na nag-alinlangan si Yang Kai, ngunit lumipad pa rin at nagpas siyang paarap sa kanya. Ano ang problema? Aalis na ang haring ito. Ngumisi si Wukong. Aalis. Sumimangot si Yang Kai. Saan ka pupunta? Pagkatapos magtanong, nag-react siya at nagtatakang nagtanong. Sa labas ng universe, tumanggo si Wukong. Gusto mo bang malaman kung bakit patuloy na lumalamon ng lakas ang haring ito kahit na siya na ang pinakamalakas na master sa star boundary? Nang hindi hinintay na sumagot si Yang Kai, nagpatuloy siya. Dahil ang titulo ng mga Great Emperor ay hindi karapat-dapat, dahil ang haring ito ay naramdaman na mayroong mas mataas na martial daw, dahil ang haring ito ay gustong lumakas. Ang Full Time Great Emperor ay hindi lamang ang Great Emperor na isa sa nakauunawa sa mga misteryo ng universo. Marahang tumanggo si Yang Kai. Bago siya naging Great Emperor, naisip niya na ang mga Great Emperor ay isang mas mataas na kaharian, ang tugatog ng martial daw, ngunit ngayong nasa posisyon na siya, alam niyang hindi nagsisinungaling si Wukong. Tama ang Great Demon God. Ang tinatawag na Great Emperor ay isang titulo lamang, hindi isang kaharian. Sa rurok ng Emperor Realm, ang mga kwalipikadong tumukoy sa mga misteryo ng Heaven Opening Realm ay ang mga Peking Emperor. At sa mga Peking Emperor, kakaunti lang ang nakilala ng langit at may mga kwalifikasyon na gumamit ng kapangyarihan ng langit at lupa. Sila ang mga Great Emperor. Ang kasalukuyang siya, kasama si Zhang Wuhen at ang iba pa, ay isang grupo ng mga buhay. At si Wukong, marahil 10,000 taon na ang nakalilipas, ay nagtulak ng mag-isa ng pinto sa Heaven Opening Realm, naglalakad sa harap ng lahat. Naghinala pa si Yang Kai na ang Full Time Great Emperor ay nakarating na sa Heaven Opening Realm. Kung hindi, paano niya nadudurog ang Great Demon God? Noong nakaraan, ako ay ignorante at hindi alam na may langit sa kabila ng universo, ngunit ngayon na alam ko na napakaraming magagandang bagay sa labas ng universo, paanong hindi ito pahalagahan ng haring ito? Bagamat ang star boundary ay malaki, ito ay isang sulok lamang ng malawak na universo. Hindi nito mabibitag ang mga dragon na tulad mo at ako. Na-flatter si Yang Kai at paulit-ulit na ikinaway ang kanyang kamay. Hindi ako nangangahas na lumakad ng magkatabi sa kamahalan. Sabi ni Wukong, hindi naman sa ayaw mo, kundi ayaw mo lang. Alam din niya na hindi masyadong maganda ang kanyang reputasyon, kaya nginisyan niya. Itong haring ito ay hinahabol ang martial daw. Ang tinatawag na secret arts ay walang iba kundi mga pamamaraan. Hanggat ito ay kapaki-pakinabang, wala akong pakialam kung anong mga pamamaraan ang meron sila. Yung iba ay kumpol lang ng matandang bastos kaya walang pakialam sa kanila itong haring ito. Ngunit ikaw, Junior, ay medyo kawili-wili. Ang iyong kakayahan ay hindi ang pinakamahusay, ngunit nagawa mong maging isa sa mga Great Emperor sa murang edad. Natatakot ako na ang iyong hinaharap ay walang limitasyon. Bagamat nilunok na ng haring ito ang Mo Sheng na iyon at may mas mataas na antas ng paglilinang kaysa sa iyo, sa kalaunan, wala na talaga akong kumpiyansa na mauna sa iyo. May mga pagkakataon ka rin na wala kang kumpiyansa. Nagulat si Yang Kai. Palaging may mga halimaw sa mundong ito. Tumawa si Wukong at tinuro siya ng malaking daliri. Isa ka sa kanila, kukunin ko iyon bilang papuri. Nagkibit balikat si Yang Kai, iniisip sa sarili na ang isang mapagmataas at mayabang na tao tulad ni Wukong ay malamang na hindi pa pumupuri sa iba. Hihintayin kita sa labas ng universe. Sana balang araw magkita tayo ulit. Habang nagsasalita siya, tumayo si Wukong. Ang kanyang ilang daang talampakan ang taas na katawan ay hamarang sa araw sa itaas ng ulo ni Yang Kai. Sandali lang. Mabilis na itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at tumangala sa kanya, sinabing, paano ang Lower Star Territory na iyong pinino? Gusto mo bang dalhin ito sa iyo? Wala akong pakialam sa iba, ngunit paano ang aking Hengluo Starfield?
Humalaklak si Wukong. Kinuha ko ito noon dahil gusto kong humanap ng paraan. Ngayon na ang daan ay nasa ilalim ng aking mga paa, ang Lower Star Territory ay walang silbi. Ibinigay na ito ng haring ito sa matandang lalaking iyon na si Duan Hongchen. Pwede mo siyang tanungin. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Hindi na kailangang humingi ng kumpirmasyon kay Duan Hongchen. Dahil sinabi ni Wukong, malamang na hindi siya magsisinungaling sa kanya. Bata, magsikap ka. Napayuko si Wukong at muling ngumiti. Agad siyang humakbang pasulong. Parang mabigat at malamaya ang katawan niya, pero sa bawat hakbang niya, parang may hindi nakikitang hagdanan sa kawalan na nagpapahintulot sa kanya na umakyat dito. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang malaking figure sa paningin ni Yang Kai. Nag-cross arm si Yang Kai at pinanood siyang umalis na may ngiti sa kanyang mukha. Wala na siya. Biglang nagmula ang boses ni Duan Hongchen sa tabi niya. Lumingon si Yang Kai at nakita ang Great Emperor ng Star Boundary, ang dalawang elder ng Dragon Race, si Zhang Ruoshi, at maging si Xiao Xiao ay tumakbo. Ngunit sa sandaling ito, si Taiyu at Xiao Xiao ay nakaupo sa balikat ni Zhang Ruoshi. Martial Peak, Kabanata 3823, Giant Spirit God, Tara na. Tumugon si Yang Kai at iniunat ang kanyang kamay para asarin si Xiao Xiao. Agad na inakyat ni Xiao Xiao ang kanyang braso. Mahirap isipin na ang isang maliit na tao ay maaaring mag-transform sa isang higanteng tulad ni Taiyu at makipagbuno sa Great Demon God. Sa nakaraang labanan, si Taiyu ay natalo hanggang sa punto ng pagkawatak-watak ng 2 beses. Kahit na ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib ngayon, tulad ng maraming Great Emperor, kailangan niyang gumaling at magpahinga. Umalis siya nang walang pakialam. Hindi napigilan ni Duan Hongchen na matawa. Mabutit umalis na siya. Nakahinga ng maluwag ang Flower Shadow Great Emperor at tahimik na sumulyap kay Zhang Wuhen habang nagsasalita sila. Malamig na tumitig si Zhang Wuhen sa direksyon ng pag-alis ni Wukong, isang bakas ng pagpatay na hangarin na bahagyang nakikita sa kanyang mga mata. Sa labanan ng Shattered Star Sea, 4 na Great Emperor ang namatay sa kamay ni Wukong, at isa sa kanila, ang Blue Lotus Great Emperor, ay ang matalik na kaibigan ni Zhang Wuhen, kaya galit na galit si Zhang Wuhen kay Wukong at kinasusuklaman ang langit. Lalo na sa divo-uring teknik ng Great Emperor. Sa mga Great Emperor, walang mas napupuot kay Wukong kaysa kay Zhang Wuhen. Kung maaari, wala siyang balak makipaglaban hanggang kamatayan kay Wukong para ipaghiganti ang namatay niyang kaibigan. Gayunpaman, nang gumawa ng kalituhan ang Great Demon God, ang lahat ng puwersa ng Star Boundary ay natipon sa isang lubod, kaya't maisantabi lamang ni Zhang Wuhen ang kanyang mga personal na sama ng loob. Ngayon, hindi na makayanan ng Star Boundary ang anumang pahirap. Bukod dito, nilamon na ni Wukong si Mo Sheng, kaya sa kasalukuyang lakas ni Zhang Wuhen, wala siyang magagawa sa kanya. Mabuti na lang at umalis siya. Hindi napigilan ni Duan Hongchen ang tumanggo. Sa lahat ng mga taon ng pakikibahagi ng katawan kay Wukong, siya ay napigilan. Ngayong may sariling katawan na rin si Wukong, masasabing tuluyan na niyang naalis si Wukong. Ang nakakainis lang sa kanya ay noong nakaraang labanan, ginamit ni Wukong ang kanyang katawan para ipakita ang Heaven Devouring Great Emperor battle technique at nilamon ang essence, chi, at soul ng Great Demon God. Bagaman nagdulot ito sa kanya ng maraming benepisyo, nag-iwan din ito ng ilang mga nakatagong panganib, kaya may mga kalamangan at kahinaan. Hindi ko alam kung kailan tayo muling magkikita. Casual na sabi ni Yang Kai habang tinutokso si Xiao Xiao. Marahil. Hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong magkita muli. Ang Sansinukob ay malawak at walang hangganan. Kahit na siya ay tumalon mula sa tanikala ng universo isang araw at pumunta sa mundo sa labas ng universo, ano ang mga pagkakataon na sila ay magkita? Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, biglang sumimangot si Yang Kai at tumangala sa langit. Napansin din ito ng lahat sa sandaling ito at nang tumangala sila, nakita nila ang isang itim na tuldok na mabilis na bumabagsak mula sa langit, na may kasamang mabangis na aura. Ang itim na tuldok ay mabilis na lumaki sa larangan ng paningin ng lahat at hindi nagtagal ay naging isang higanteng ilang libong metro ang taas. Sino pa kaya kung hindi si Wukong na kalis lang? Inilagay ni Yang Kai si Xiao Xiao sa kanyang balikat at nakangiting nagtanong. Bakit ka bumalik? May nakalimutan ka ba? Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Wukong sa sandaling ito, ngunit ito ay mas marangal kaysa sa anupaman habang sinabi niya. Mas mabuting sumama ka sa akin, natatakot ako na ang Star Boundary ay nasa malaking problema. Anong ibig mong sabihin? Lumubog ang mukha ni Zhang Wuhen. Sumunod ka sa akin at malalaman mo. Hindi na nagsalita si Wukong, tumalikod, at lumipad palabas ng langit at lupa. Nagkatinginan ang lahat at mabilis na nakipag-usap sa kanilang divine senses saglit bago sumigaw si Yang Kai. Tara na.
Pagkasabi niya nun, siya ang unang sumunod. Mag-ingat ka, baka bitag yan. Ipinadala ni Zhang Wuhen ang kanyang boses, halatang medyo nag-aalala pa rin sa karakter ni Wukong, ngunit sumunod pa rin siya. Isang dosenang o higit pang mga figure ang Mar-Eagle na lumipad patungo sa labas ng langit at lupa. Habang mas mataas sila, mas naramdaman nila ang isang hindi nakikitang pagtutol, tulad ng isang bundok na dumidiin sa mga balikat ng lahat, na parang gusto silang itulak pabalik. Mas mahina ito. Hindi napigilan ni Mo Wang na mapabuntong hininga. Ito rin ba ang resulta ng pagkasira ng World Principles? Dapat, tumanggo si Zhang Wuhen. Ang mga Great Emperor ay nangingibabaw sa Star Boundary sa loob ng maraming taon, paanong hindi nila sinubukang lumabas sa langit at lupa at makita ang labas ng mundo? Hindi lamang nila sinubukan, ngunit higit sa isang beses. Hindi sila maaaring maging mas pamilyar sa ganitong uri ng hindi nakikitang pagtutol. Sa tuwing gusto nilang umalis sa Star Boundary, makakasalubong nila ito. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba mula sa dati, ang paglaban ay malinaw na mas mahina. Ang paglaban na ito ay walang alinlangan ng mga tanikala ng langit at lupa. Ang mga hindi sapat na malakas ay hindi makawala sa kadena na ito at tumalon palabas ng langit at lupa. Ang mga Great Emperor ay may ganitong kakayahan, ngunit kung tumalon sila palabas ng langit at lupa, mawawalan sila ng suporta ng langit at lupa, at ang mga Great Emperor ay hindi na magiging mga Great Emperor. Ang mundo sa labas ng Heaven and Earth ay walang katulad na mapanganib, at hindi na sila makakatagal bago sila bumalik. Sa makatuwid, bago dumating ang Great Demon God, ang mga Great Emperor ay walang alam tungkol sa mundo sa labas ng langit at lupa. Matapos ang isang dosenang o higit pang mga paghinga ng oras, naramdaman ng lahat na nakaka-relax ang kanilang mga katawan, at nawala ang hindi nakikitang presyon. Kasabay nito, ang koneksyon sa langit at lupa ay naging napakahina. Ngunit sa sandaling ito, isang mabagal na dumadagendong na tunog ang pumasok sa tainga ng lahat, na naging sanhi ng pamumutla ng kanilang mga mukha. Sa sumunod na sandali, isang malakas na bagzo ng hangin ang umihip sa kanila. Ang bagzo ng hangin ay napakalakas na kahit ang mga Great Emperor ay hindi mapanatili ang kanilang balanse. Sila ay hinaypan sa buong lugar. Makalipas ang mahabang panahon, humupa ang ihip ng hangin, at ang lahat ay hindi naiwasang tumingin sa isa't isa, na hindi alam kung ano ang nangyari. Ibinaba ni Wukong ang kanyang ulo at nanguna, hindi nagpapaliwanag ng anuman. Maya-maya, biglang sumigaw si Wukong sa mahinang boses. Mag-ingat. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, isang napakalakas na puwersa ng pagsipsip ay dumating mula sa harapan, na hinayla ang mga figure ng lahat ng hindi sinasadya sa direksyong iyon. Biglang naging maningning ang mga ekspresyon ng Great Emperor. Bagamat hindi na nila magagamit ngayon ang Heaven and Earth Force nang walang suporta ng Heaven and Earth, nandoon pa rin ang kani-kanilang pundasyon. Anong uri ng puwersa ng pagsipsip ang naging dahilan upang hindi sila makatakas? Sa kabutihang palad, ang lakas ng pagsipsip na ito ay kapareho ng bagzo ng hangin ngayon. Kakaiba itong dumating at mabilis na umalis, huminto pagkaraan ng ilang sandali. Gayunpaman, bago sila makapagpahinga, muling dumating ang mahinang kulog, na sinundan ng isa pang bagzo ng hangin. Kakaiba ang ekspresyon ni Yang Kai, pakiramdam na parang pamilyar ang eksenang ito. Hey, nandito na tayo. Biglang tumawa si Wukong, at saka tumabi para ipakita ang eksenang nasa harapan nila. Ang nakita nila ay nagulat sa lahat, at maging si Yang Kai ay natulala. Sa kawalan sa harap nila, isang napakalaking figure ang nakahiga ng paalang, tulad ng isang gumugulong na bulubundukin. Si Wukong, na ngayon ay libu-libong metro na ang taas, ay mukhang bata pa rin sa harap ng figurang ito. Ito ay isang hindi mapapantayang nakakatakot na higanti. Sa harap ng mga mata ng lahat, bumuntong hininga ang higanti. Nang siya ay huminga, ang astral wind na bumubulusok mula sa kanyang bibig at ilong ay naging matalas na talam na tumawid sa kawalan, at nang siya ay huminga, lahat sa loob ng 1,000,000 kilometro ay naapektuhan. Ang humihilik na dumadagendong na tunog ay talagang hilik ng higanti. At mula sa katawan ng higanti, isang hindi kapani-paniwalang aura, isang napakalakas na kahit na ang mga Great Emperor ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa, isang hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa Great Demon God sa kanyang tuktok, ang kumalat. Sa harap ng aura na ito, maging ang dalawang elder ng Dragon Race ay parang dalawang insekto. Ano ito? Hindi napigilan ng mga Great Emperor na si Huaying na lumunok habang ang kanyang magandang mukha ay namutla. Kahit nakaharap ang Great Demon God, hindi siya nakaramdam ng sobrang lakas, ngunit itong higanteng nakahiga ng paalang sa kanyang harapan ay madaling durugan siya sa isang daliri. Ang mukha ni Zhang Wuhen ay sobrang solemn na din, at ang mga ekspresyon ng iba pang Great Emperor ay hindi gaanong maganda.
Kahit anong uri ng pag-iral ang natutulog na higanteng ito, ang kasalukuyang astral boundary ay hindi na makatiis ng anumang pahirap. Higit pa rito, ang lugar kung saan siya natutulog ay napakalapit sa astral boundary na ang lahat ay naghinala na kung siya ay huminga ng mas mabangis, ang astral boundary ay tanggihan niya. Si Yang Kai lang ang hindi nakakaalam kung tatawa o iiyak. Hindi niya inaasahan na makikita niya muli ang lalaking ito ng ganoon kaga. Hindi pa nagtagal mula noong huli niyang nakita ang lalaking ito, at naalala ni Yang Kai na pagkatapos magpaalam sa kanya sa oras na iyon, tumakbo siya sa malayo. Paanong nandito pa siya? Isang ina po ni Tianxing, dapat mo siyang kilalanin, tama. Nilinga ni Wukong ang kanyang ulo upang tingnan si Zhang Ruoshi at tumawa. Mabilis na napalingon ang lahat sa kanya. Sumimangot si Zhang Wuhen at nagtanong, Miss Ruoshi, ano ito? Bago ito makita ng sarili niyang mga mata, hindi kailanman naisip ni Zhang Wuhen na may ganoong kalaking nilalang na mabubuhay sa mundong ito. Giant God Spirit. Paus ang boses ni Zhang Ruoshi habang nakangiti ng mapait. Ang Star Boundary ay talagang may problema sa pagkakataong ito. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Zhang Wuhen at hininaan ang boses, sa takot na magising niya ang Giant God Spirit. Ipinaliwanag ni Zhang Ruoshi. Sa mundo sa labas ng universo, ang Giant God Spirit ay isang kakaibang lahi. Sila ay likas na makapangyarihan at halos nakatayo sa tuktok ng buong universo. Maliban sa ilang parehong makapangyarihang pag-iral, walang sino man ang kanilang kalaban. Paano ikinukumpara ang Great Demon God? Mapait na ngumiti si Zhang Ruoshi. Kahit na ang Great Demon God ay nasa kanyang tuktok, ang Giant God Spirit ay maaaring patayin siya sa isang palad. Nalungkot ang mukha ni Zhang Wuhen nang marinig niya ito. Ang impormasyong alam ni Zhang Ruoshi ay walang alinlangan na nagmula sa mga alaala ni Tianxing. Dahil napakalakas ng Giant God Spirit, paano magiging kalaban nila ang Star Boundary? Ang muling pagkabuhay ng Great Demon God ay halos masira ang Star Boundary, at ang Great Demon God ay wala pa sa kanyang peak sa oras na iyon. Ang katotohanan na kayang patayin ng Giant God Spirit na ito ang Great Demon God sa kanyang tuktok gamit ang isang palad ay nangangahulugan na ang lakas nito ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Dapat ba tayong gumawa ng unang hakbang? Si Mo Huang ay sabik na subukan. Natutulog pa rin ang higanteng nasa harapan nila. Kung ang lahat ay umatake ng buong lakas, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon. Huwag. Dali-dali siyang pinigilan ni Zhang Ruoshi. Bagaman makapangyarihan ang Giant Divine Spirit Clan, natural silang mabait at hindi kailanman nakikipag-away sa iba sa ilalim ng normal na mga pangyayari. At saka, bagamat makapangyarihan sila, tila may kaunting problema dito. Mayroon silang palaging medyo simple. Habang nagsasalita, tumango si Zhang Ruoshi. Kung ganoon bakit siya pumunta sa Star Boundary natin? Naguguluhan si Zhang Wuhen. Ipinaliwanag ni Zhang Ruoshi. Ang Giant God Spirit Race ay walang tiyak na tirahan. Buong buhay silang gumagala sa labas ng universo sa paghahanap ng pagkain. Natatakot akong pumunta siya rito para maghanap ng pagkain. Anong gusto nilang kainin? Ang patay na Universe World. Ang patay na Universe World. Nagtaas ng kilay si Zhang Wuhen. Oo, mayroon silang napaka-espesyal na talento na tinatawag na Divine Technique. Kahit na napakalayo nila, naaamoy nila ang aura ng mundong malapit ng mamatay. Sa tuwing mangyayari ito, susugod sila at tahimik na maghihintay. Kapag mamatay ang mundo, kakainin nila ito. Marshall Peak, Kabanata 3824. Pakikipagkitang muli kay Ada. Napabuntong hininga ang lahat ng marinig nila ito dahil ang hindi maisip na bagay ay sadyang hindi naririnig at hindi nakikita. Anong uri ng buhay na nilalang ito? Ito ay talagang may kakayahang magpakain sa isang mundo na nawala na. Ngayong lumitaw ang lalaking ito dito, hindi ba't naamoy niya ang namamatay na aura ng Star Boundary? Natakot ang lahat, ngunit may naalala si Yang Kai. Ang huling beses na nakilala niya ang malaking tao sa malawak na universo na ito, natutulog din ito. Sa huli, pagkatapos niyang gamitin ang Sealed World Bead para lumunin ang Demon Territory, muntik na siyang masipsap sa tiyan nito pagkalabas niya. Naalala pa niya na ang lalaking ito ay tumingin sa kawalan kung saan nawala ang Demon Territory na may mapanglo na tingin. Naalala pa niya na ang lalaking ito ay masayang kumakain ng One Realm Bead. Hindi niya masyadong naiintindihan kung bakit dati, ngunit ngayong narinig niya ang paliwanag ni Zhang Ruoshi, biglang naintindihan ni Yang Kai. Nasa estado ng kamatayan din ang Demon Territory noong panahong iyon. Naamoy niya siguro ang kakaibang aura, kaya nagmadali siyang pumunta sa paligid ng Demon Territory at nakatulog ng mahimbing para maghintay. Bilang resulta, siya ay nabunot ni Yang Kai. Pagkatapos niyang magising, tumingin siya sa orihinal na lokasyon ng Demon Territory at sinabing, "Wala na, bakit wala na?"
Ang dahilan kung bakit siya bumalik at nanatili malapit sa Star Boundary ay dapat na ang nakaraang labanan ay naging dahilan upang ang Star Boundary ay maging hindi matatag at nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Siya ay naghihintay dito, naghihintay na pakainin ang patay na Star Boundary. Kung totoo ang sinabi mo, hindi ba hindi magagapi ang lalaking ito? Posible bang itaboy siya? Sumimangot si Zhang Wuhen. Siya at ang iba ay nagsisikap na muling itayo ang Star Boundary at ibalik ang sigla at espiritu nito, ngunit mayroong isang giant god spirit dito, na nakatingin sa kanila ng may pag-iimbot. Walang masyadong magaan ang loob. Paano kung ang taong ito ay hindi naglaro sa mga patakaran at nagising upang lamunin ang Star Boundary? Sa oras na iyon, ang Star Boundary ay hindi magkakaroon ng kapangyarihang lumaban. Dahan-daang umiling si Zhang Ruoshi. Imposible iyan. Simple lang ang pag-iisip ng giant god spirit. Ang hinahangad niya sa buhay ay ang patay na universe worlds. Walang magagawa tungkol dito. Kung ganoon ano ang dapat nating gawin? Hindi natin siya matatalo, at hindi natin siya maitaboy. Hihintayin ba natin ang kamatayan dito? Tumangala si Mo Huang. Sinabi ni Zhang Ruoshi. Ang tanging magagawa natin ngayon ay ibalik ang sigla ng Star Boundary sa lalong madaling panahon. Hanggat nabubuhay pa ang Star Boundary, walang gagawin ng giant god spirit. Huwag magpaloko sa kanyang hitsura, sa katunayan, ang lahi na ito ay talagang hindi mahilig sa away. Siyempre, ang saligan ay hindi nila siya ginagalit. Dahan-dahang umiling si Zhang Ruoshi. Ang Giant Divine Spirit Clan ay labis na bihira. Kahit sa labas ng universo, napakahirap makatagpo ng isa. Isang beses lang siya nakita ng aking ancestor mula sa malayo at hindi pa siya nakakalapit sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang malaking sukat at malakas na lakas, ito ay karaniwan para sa kanya, ang matulog ng daan-daan o libo-libong taon o mas matagal pa. Sabi nga, hindi imposibleng bigla siyang magising. Daan-daan o libo-libong taon. Bahagyang tumango si Zhang Wuhen. Kung gayon, gawin muna natin ito. Lahat, huwag mo siyang istorbohin. Bago siya magising, gawin natin ang lahat para maibalik ang sigla ng Star Boundary. Kung magising siya, pataas at nalaman na buhay pa ang Star Boundary, malamang natitigil na siya sa pagtingin dito. Ngunit daan-daan o libo-libong taon. Magkano ang maaaring mabawi ng Star Boundary? Batay sa kasalukuyang gulo ng Star Boundary, aabutin ng hindi bababa sa 10,000 taon upang maibalik ang ilang Yuan Qi. Tumango ang lahat. Sa harap ng gayong isang behemoth at nakakatakot na pag-iral, walang sino man ang nangahas na gumawa ng inisyatiba upang pukawin siya. Inaasahan nila na dito matulog ang lalaking ito hanggang sa katapusan ng panahon. Maliban sa isang tao. Habang nagsasalita si Zhang Wuhen, diretso siyang lumipad patungo sa Giant God Spirit. Lumingon ang lahat para tumingin, hindi alam kung ano ang gagawin ni Yang Kai. Gayunpaman, habang papalapit si Yang Kai, nagbago ang mga ekspresyon ng lahat. Nagmamadaling ipinadala ni Zhang Wuhen ang kanyang boses. Yang Kai, anong ginagawa mo? Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay sa kanya. Sinamantala ang paghinga ng Giant God Spirit, lumipad siya sa malalaking butas ng ilong kasama ang malakas na daloy ng hangin. Sa susunod na sandali, isang dagandong ng dragon ang tumunog, at isang gintong ulo ng dragon ang kumislap. Lumitaw ang 200 at kalahating talampakan ang haba ng katawan ng dragon. Hinugot niya ang isang hibla ng buhok sa ilong at inihampas ito sa dingding ng karne sa gilid. Ikinaway niya ang kanyang malaking kamao, at sa ilalim ng nakatatakot na tingin ng lahat, sinira niya ito ng marahas. Ang suntok na iyon ay tumama sa ilong ng Giant God Spirit, ngunit ang mga puso ni Zhang Wuhen at ng iba pa ay tumalon ng marahas. Ang mga mukha ng Great Emperor ay namutla, at halos lumundag ang kanilang mga puso. Halos lumuwa ang mga mata ni Wukong sa kanilang mga socket. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Ang lakas ng loob mo. Ang kanyang anyo ay kumikislap, at siya ay mabilis na nakatakas, lumilipad ng libu-libong milya ang layo. Pagtingin sa malayo ay hindi pa rin siya ligtas kaya't napaatras siya ng husto. Sa ilalim ng suntok na iyon, ang ilong ng Giant God Spirit ay marahas na kumunot ng ilang beses, at siya ay bumahing. Natangay ng marahas na daloy ng hangin si Yang Kai, at ang kanyang 200 talampakan ang haba ng katawan ay nawalan ng kontrol. Umikot siya at nawala ng walang bakas. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang suntok na ito, ang Giant God Spirit ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paggising. Tumalikod na lang siya at nagpatuloy sa pagtulog. Ilang sandali pa, lumingon si Yang Kai at tumingin sa natutulog na Giant God Spirit. Napakamot siya sa ulo, medyo naguguluhan. Last time, ginaising niya ang lalaking ito ng ganito. Bakit hindi ito gumana sa pagkakataong ito? Yang Kai, bumalik ka. Baka sa mukha ni Zhang Wuhen ang takot. Sa kabutihang palad, ang suntok ni Yang Kai ngayon ay walang epekto,
Kung hindi, paano pa kaya ang mga taong ito na nabubuhay pa? At sa pamamagitan ng suntok na iyon ngayon, intuitive din niyang naranasan ang nakakatakot na kapangyarihan nitong Giant God Spirit. Walang makatiis sa suntok ni Yang Kai, ngunit ang malambot na laman ng Giant God Spirit ay inatake na parang walang nangyari. Ito ay simpleng hindi maisip. Iron Blood Master, huwag kang maiinip. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinawag ang Blue Dragon Spear. Halos lumuwa si Zhang Wuhen ng isang subo ng dugo. Natatakot na tanong niya. Ano ang gagawin niya? Hindi na kailangang sumagot ng sinuman. Hinawakan na ni Yang Kai ang ulo ng sibat, hinawakan ito ng nakabaligtad, at binasag ang malaking Blue Dragon Spear sa kalbo ng Giant God Spirit. Bang! Ang tunog ay yumanig sa paligid. Matapos matanggap ang suntok na ito, isang maliit na bukol ang lumitaw sa kalbo ng Giant God Spirit, at ang kanyang mga mata na nakapikit ay dahan-daang bumukas, na nagpapakita ng mga palatandaan ng paggising. Hinawakan ni Yang Kai ang sibat at tumayo sa harap ng kanyang malaking mukha, patuloy na tinutusok ang mukha ng kabilang partido gamit ang Blue Dragon Spear, walang ingat na sumisigaw. Gumising ka, gumising ka. Ha 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 ha. Si Wukong, na nakatingin sa malayo, ay nagpakawala ng walang malay na tawa. Isang tinig sa kanyang puso ang paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya na tumakas mula sa lugar na ito, mas maaga pa, ngunit ang kanyang pag-uusisa ay nagpatigil sa kanya at manood. Ang mga Great Emperor, ang dalawang elder ng Dragon Race, at maging si Zhang Ruoshi, lahat ay may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, walang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Determinado si Yang Kai na gisingin ang Giant God Spirit. Sa katunayan, may maaasahan siya, kaya ang lahat ay maghintay at makita lamang. Sa wakas ay binuksan ng Giant God Spirit ang kanyang mga mata. Ang kanyang dalawang malalaking mata ay parang dalawang maliliit na araw, tumatagos sa kaluluwa ng mga tao hanggang sa nanginginig. Ang kanyang titig ay napakabangis din. Nagising siya mula sa mahimbing na pagkakatulog, at may mas matinding galit na tila kayang sunugin ang kawalan. Ang malaking katawan ay dahan-daang umupo ng tuwid, mabangis na nakatitig kay Yang Kai sa kanyang harapan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay upang hawakan siya. Hindi umiwas si Yang Kai at nahuli, ngunit may ngiti sa kanyang mukha, sumigaw siya. Ada, ako ito. Medyo natulala pa rin ang ekspresyon ni Ada, na parang hindi pa siya ganap na nagising. Nang marinig ang boses, kumaibot ang napakalaking tainga niya, pagkatapos ay kinuha niya si Yang Kai sa harap ng kanyang mga mata at tiningnan siyang mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-isip siya at sumili ang tingin sa kanyang mga mata, pagkatapos ay bamuka ang mga sulok ng kanyang bibig, na nagpapakita ng isang bibig ng puting pangil. Si Ada, kinikilala ka. Ako ito, ako ito. Paulit-ulit na tumanggo si Yang Kai. Habang nagsasalita, kinatok niya ang likod ng kamay ni Ada gamit ang Blue Dragon Spear, na nagpapaalala sa kanya na ang sibat na ito ay ibinigay sa kanya. Hahaha, kinikilala ka ni Ada. Lalong natuwa si Ada. Buti naman nakilala mo ako. Tumalon si Yang Kai mula sa kanyang palad at tumayo sa kanyang palso. Inilagay ang Blue Dragon Spear sa kanyang balikat, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong. Bakit ka bumalik? Di ba umalis ka na? Natigilan saglit si Ada, tapos masungit yung mukha niya, hinawakan niya yung tiyan niya gamit yung kabilang kamay niya. Gutom na ako. Gutom na si Ada. Naghahanap ka ba ng pagkain? Tanong ni Yang Kai. Tumanggo si Ada. Naghahanap ng pagkain si Ada. Gusto mo bang kumain yan? Itinuro ni Yang Kai ang likod niya, ito ang direksyon ng Astral World. Kahit na wala ang divine technique ng Giant God Clan, nararamdaman ni Yang Kai ang walang buhay at sirang mundo ng mundong iyon. Tumanggo ulit si Ada, tuwang-tuwa siya. Kumain ka na. Habang nagsasalita siya, halos umagos ang laway niya, at umuusok ang bibig niya. Si Yang Kai ay nagangat ng mukha. Hindi ka makakain yan. Bahagyang kumunat ang noo ni Ada, parang medyo galit. Ang Giant God Clan ay nakatayong malayo sa mga makamundong gawain at gumala sa mundo sa labas ng universo sa buong buhay nila. Ang kanilang hinabol ay ang patay na universo ng sansinukob. Kahit na hindi sila masyadong matalino, nang bigla nilang marinig na sinabi ni Yang Kai iyon, hindi sila masyadong natuwa. Sabi nila sa mahinang boses, Ada gustong kumain. Hindi ka makakain. Gusto ni Ada kumain. Umirap si Ada. Kung sasabihin kong hindi ka makakain, hindi ka makakain. Gusto ni Ada kumain. Nang makitang parang bata si Yang Kai na nakikipag-away sa lalaking ito, natakot ang lahat, ngunit hindi rin nila alam kung tatawa o iiyak. Nauna nang sinabi ni Zhang Ruoshi na ang pag-iisip ng Giant Divine Spirit Clan ay medyo simple, kaya walang sino man ang nakaranas nito. Ngayong nakita nila ang pagganap ng malaking lalaki na ito, napagtanto nila na tama si Zhang Ruoshi.
Ang lalaking ito sa harap nila ay higit pa sa simple, para siyang bata. Hindi alam ni Hualinglong kung tatawa o iiyak. Kilala siya ni Yang Kai noon. Paano sila nagkakilala? Mahirap isipin na si Yang Kai ay may lakas ng loob na makipag-away sa isang nakakatakot na pag-girl. Ang higit na ikinabahala niya ay nang makilala ni Yang Kai ang Giant God Clan na ito, at tila alam pa niya ang pangalan ng kabilang partido. Hindi maaaring sagutin ng isa ang tanong na ito. Biglang lumingon si Zhang Wuhen at sumulyap kay Zhang Ruoshi. Kinakabahan ka ba? Dahil kilala ni Yang Kai itong si Ada, hindi siya dapat nasa anumang panganib, di ba? Mabagal na umiling si Zhang Ruoshi. Totoo na simple lang ang isip ng Giant God Clan, parang bata. Pero Master, dapat alam mo rin ang tungkol sa mga bata. Ang mukha ng isang bata, tulad ng sinaunang panahon, ay maaaring magbago sa kalooban.